sinasabi mo? Tanggapin mo man to o hindi, Kenta Kakura talaga ang pangalan ko. Tumahimik ka na! Ayoko marinig Hala! yan! Misaya sa bilis! Yung second powers mo! Ipakain mo sa akin ang butate mo! Maraming salamat Gawa muna tayo ng patakaran. Bawal mo nang banggitin ang pangalan mo. Sige. Dahil mahilig ka sa occult, ikaw na si Okarun. Okarun? Pag ginamit mo yung isa, patay ka sa akin. Yung isang pangalan? Pangalan ko naman talaga yun Pero, wala naman akong choice, kaya sige na nga. Parang hindi naman labag sa loob mo Okarun? Ano? Labag to sa loob ko! Di nga, patingin nga na mukha mo. Ay, bakit parang masaya ka? Okarun! Abaho! Sa mukha ko pa talaga ikaw umutot Kadiri ka! Ikaw kasi Miss Ayes Masyado mo ako pinipressure! Teka sandali. Uy, umaga na pala. Ang ibig sabihin, hindi nalalabas si Turbo Lola, di ba? Ha? Totoo ba yan Lumalabas lang naman ang mga multo pag gabi, di ba? Gusto mo, doon ka muna sa bahay? Sa itsura mo kasi, mas nakakatakot ka pa sa multo Mahigpit ang lola ko sa mga lalaki kaya magpakabait ka Muntik na niyang mapatay yung ex-boyfriend ko Ha? Bakit ngayon mo na sinabi sa akin yan? Sorry, Okarun! May barrier pa lang nakalagay! Akala ko patay na ako. Okay, subukan mo uli. Sigurado ka bang okay na talaga? Kapag naglayab ka uli, ihahagis kita sa tubigan kaya okay lang. Katakot! Safe! Anong pakiramdam? May kakaiba ba? Parang may tumutusok-tusok lang sa buong katawan ko. Teka, ano nangyari sa buhok mo? Ba't ganyan? Nakakatawa! Parang kulit na lola! Ikaw! Ano na nakakatawa? Hindi ka na kaya mamatay kanina rino! Lola! Teka, wala si Lola. Yaan mo na. Pasok ka na. Pasensya na sa abala. Sandali lang muna. Magbibihis ako kaya isara mong pinto. Ha? Okay. Isayas yung sukuya na naman! Huwag kang basta pumasok sa kwarto ko! Kumarap ka muna dyan sa pader! Pasensya na. Naku, nakakainis na to Okarun, ito muna isuot mo. Pambabae yan pero pwede na yan. Pasensya na. Maiba ko ng usapan, wala na yung ano mo, di ba? Ha? Ano? Anong ibig
mo sabihin? Pasensya na wala ako nakita. Nakabihis na ako, no? Teka, sandali. Patingin naman ako. Sinabi ni Turbo Lola, di ba? Kinuha niyang pototoy mo, kaya hanggang ngayon may sumpa ka pa rin. Ha? Wala, paano ka na ngayon yan? Patingin naman ako. Bakit ko naman ipapakita? Sira ulo ka ba, ha? Wala rin namang nandyan, di ba? Hindi na importante kung may makikita ka man dito o wala. Grabe, ang damot mo naman. Sobra na talaga to. Ano nang gagawin ko nito? Wala talaga eh. Kung magsalita ako, parang kasalanan ko pa. At bakit? Sino ba naghamon sa akin? Ikaw po, di ba? Ha? Umpisa pa lang, wala na akong paki sa mga kwentong kababalaghan na pinagsasabi mo, no? Ikaw po kaya itong walang tigil sa kakadaldal kaya ako nakipag-away. Ayoko lang kasing palagpasin yung pagkakataon. Noon ko pa kasi talagang gusto magkaroon ng kaibigan. Kaya naisip ko na ayoko nang palagpasin pa ang pagkakataon na yun. Kaya ayun nga, pinilit ko makipag-usap sa'yo. Pero sabi ko na iba yung mundong ginagalawan mo kaysa sa akin, Miss Ayas eh. Hindi ikaw yung tipong pwedeng kausapin ng katulad ko lang. Pasensya na talaga. Nadamay ka patuloy sa pangarib na to. Kapag nalagpasan na natin to, wag mo na lang uli ako pansinin gaya ng dati. Alam mo, nakakainis na talaga yung ugali mong yan. Masyado kang assuming sa nararamdaman ng ibang tao. Tapos lumalayo ka na lang nang hindi nagtatanong. Kaya wala kang kaibigan kasi nga, iniiwasan na tinutulak mo sila palayo. Kaya wag mo na sabihin na wag na lang kita pansinin. Pwede pa rin naman kasi tayo mag-usap tungkol sa occult. Uy, ano na? Bakit natameme ka? Uy. Pangit. Ano ba yung sinabi mong sira ulo ko? Napakataklesa mo nga talaga, Miss Ayas eh. Sinabi mo lang yung mga kapintasan ko eh. Isa nga ako! Teka sandali, baka naman nakauwi na yung lola mo rito. Shh! Tumahimik ka muna. Ngayon ko lang narinig ang doorbell na yan. Anong sinasabi mo ngayon lang? Sinabi na sa akin to ni Lola dati. Ang sabi niya, meron daw kaming 2 doorbell. Yung isa para sa mga tao. At yung isa para sa masasamang espiritu. Lagot na! Dahil ko tinanggal ko yung talisman. Saglit lang naman, kaya okay lang siguro. Hala! May kung anong nasa labas. Anong nang gagawin natin? Ibabalik ko yung talisman sa pwesto. Kung masamang espiritu yan, magliliyab yan gaya mo. Balak mo rin ba akong pagliyabin, ha? Pwede ka namang lumabas muna sa lote namin, di ba? Nakikiusap ako sa'yo. Hintayin mo muna ako makalabas bago may balik yung talisman. Wala siya. Saan siya nagpunta? Miss Ayas eh, tumingin ka ron. Ano ako nahalagot na? Kailangan natin umalis sa loteng to ngayon din! Pumunta ka na doon, bilisan mo! Miss Ayas eh! Bakit? Wala nang labasan. Nakulong na tayo sa loob ng makapal na pader. Yung Torii Gate! Ididikit ko yung talisman doon! Teka lang naman! Hindi mo pwedeng idikit yung talisman ngayon! Bakit naman hindi? Naharangan din ng pader yung Torii Gate. Hindi ako makakalis sa loteng to kung may harang to. Paano na ngayon to? Kapag wala tayong ginawa, delikado tayo. Ano to? Seryosong sitwasyon na talaga to. Miss Ayas eh! Tulungan mo ako! Oh, Coron, okay ka lang? Kayanin mo lang! May dugo! Itigla mo. Yun palang dahilan.
Bahala kayong lahat! Hindi kayo tumupad sa bagay na napagkasunduan! Saging nyo! Ibigay nyo sa akin! Ngayon na! Ano bang gusto labasan ng espiritong yun? Teka, may isa ka pa bang tinatago dyan sa baba, ha? Di ba halatang wala na? Alien yun, hindi yun espiritu! Ano? Hindi ako pwede magkamali, no? Sa color pa lang, malinaw na yun nga ang Flatwood Monster! Una sila namataan doon sa isang bayan sa Amerika na tinatawag na Flatwoods. Sa Japan, may nakakita na rin sa kanila sa Yamanashi na kilala ang aliens na yun sa taas din ng 3 metro. Eh bakit ganun yung tunog ng doorbell? Kung ganun, yung doorbell na pang masasamang espiritu, gumana din sa alien? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, yung mga nakakakita ng kababalaghan, madalas din makakita ng mga UFO. Ibig sabihin, posible na mayroong pagkakapareho sa pagitan ng mga multo at ng mga alien. Kaibigan pa yun ang mga nakaharap nating alien kahapon? Ang kulit nila! Kapag hindi tayo nagbandali at gumawa ng paraan, mamamatay tayo sa hamog na lason. Pero habang pinipigilan kong sumpa kay Okarun, hindi ko magagamit ang psychic powers ko sa kanya. Miss Ayase! Huh? Ay, kasar naman! Huh? Ano? Naman! Miss Ayase, Ano na naman ba? lalabanan ko yung alien. Bakit pakawalan mo yung sumpa? Na paano ka bigla? Pagdating sa mga alien, hindi ako natatakot. Kaya mo bang pakawalan yung sumpa sa katawan ko habang pinipigilan ng epekto sa pag-iisip ko? Akala mo lang madali pero hindi ko pa namamaster ang pagkontrol sa kapangyarihan to. Magbabaka sakali tayo makontrol natin ang kapangyarihan ng multong gurang. Hindi ako sigurado kung magagawa ko. Please, subukan mo! Miss Ayase! Ayun na siya! Ibigay nyo na sa akin yan Miss, ngayon! napakalisan mo! Bigla na lang kumilos ang pusa ang katawan ko ron. Kung gano'n, ito pala ang kapangyarihan ng Turbo Lola. Nanlulumo ako. Sobrang bilis. Nagawa na sa isang iglap lang.
Pasensya na, Miss Ayes eh. Hindi makasabay ang katawan ko sa kapangyarihan ng sumpa. Pakiramdam ko para mapupunit sa milyon-milyong piraso ang katawan ko. Hindi naman kasi pantao ang bilis na to eh. Pero sa kabila ng bilis ko, 5 daliri lang ang napinsala ko sa halimaw na yan. Paano natin matatalo ang ganyang klase ng halimaw? Aba, ewan ko! Huwag ka sa'kin magalit! Kung alam ko kung paano, edi sana hindi na tayo nahihirapan ngayon! Yung forma niya. Sumo yan, di ba? Ano? Kung magagawa natin mapahawak ang kamay niya sa lupa, baka manalo tayo sa kanya. Miss Ayes eh, henyo ka ba ha? Matagal na. Isang beses ko na lang kayang gawin ha. O Karun, targetin mo siya sa binte. Tapos gagamitan ko siya ng psychic powers ko para mapadapa. Nakakalungkot. Kailangan ko makalapit ng gusto sa kanya, kaya backupan mo ako para magawa ko, okay? Pahirap naman. Bigay niyo sa akin ang organong saging mo! Hindi ko na kaya. Pigilan ng sumpa gamit ang kanang kamay. Tapos pabagsakin ang halimaw rin gamit ang kaliwa. Asar! Pahirap na! Sorry na! Ayos na! Nagunaw na yung kamay niya! Nangyari gaya ng sinabi mo. Seryoso? Miss Ayes eh, tumakbo ka na! Miss Ayes eh! Lagot! Lagot na talaga kami ngayon! Bigla nawala. Naman, hindi talaga kita maiwan. Hoy, sumo alien! Hindi ba humawak na yung kamay mo sa lupa kanina? Mandaraya kang walang hiya ka! Miss Ayes eh! Please, pakawalan mo ulit yung sumpa sa akin! Wala na akong pake kahit ano pa mangyari sa katawan ko! Bababagsakin ko ang mandarayang alien na yan! O Karun, manood ka lang dyan! Hindi ko mapapatawad yung mga mandaraya kahit alien pa yan! Teka, ano ba sinasabi mo dyan? Ginalit mo talaga ako ng gusto sa ginawa mong pandaraya, pipitsuging alien! Tama na! Wala yun sa akin! Pakawalan mo na agad yung sumpa sa akin! Miss Ayes eh! Parang awa mo na! Mamamatay ka kapag hindi siya uminto! Okay lang naman ako eh. Sapat na yung lalim nito. Dahil kapag nasa ganitong lalim ako, ibig sabihin nasa labas na rin ako ng Torii Gate sa wakas! Bumalik na. Ligtas na kami. Hoy, Karun! Bumalik na sa dati! Tingnan mo! Oo. Akala ko mamamatay na ako kanina! Miss Ayes eh, yung sumpa! Ano ka ba? Nakakainis ka na talaga eh! Pagpahingahin mo naman ako kahit sandali lang, pwede? Gustuin ko man, wala naman ako magagawa eh. Huh? Teka lang, nagpalit ka ba ng hairstyle? Paano ko naman gagawin yun? In fairness, bagay sa'yo ah. Kaya lang mas gusto ko pa rin yung panglolang kulat ng buhok mo. Pero inasal mo naman ako kanina! Teka, parang umiikot ang paningin ko. Hala. Ha? Miss Ayes eh! Hoy, gumising ka dyan! Miss Ayes eh!